Eto, Alipores ni Banat Bay. May ineebas mga kababayan. May ineebas, may sinasabi Self. Gumastos pa tayo Ayan, 20 pesos na bigas. Mga bossing, 20 pesos na bigas. Anak ng tinapa, hanap kayo ng hanap sa 20 pesos na bigas. Nung mga nakakaraang buwan, halos isang taon nyo na yatang hinahanap ang 20 pesos na bigas. Nung inilabas, gagalit na naman kayo. Budol na naman para sa inyo. Di ba? Gutom na daw po ang taong bayan. Pangulo, gutom na po kami, sabi nung isang attorney. Mga bossing, kusina ni Inday Cha, cooking, ina mo. Vice Ganda, ini-endorse na ni Vice Ganda si Abalos. Nakita ko nga po, bukas topic natin yan. No? Ang haba-haba ng panahon na ikino-comment ng mga DDS dito sa channel natin, asa na yung 20 pesos na bigas. Ngayong inilabas na, lahat ho sila nagagalit, including Inday Sara Duterte. Ano po? Alam nyo kung bakit nahinto? Bago kayo mapeke o ma-fake news nung mga DDS, ihininto po pansamantala yung 20 pesos na bigas at ibabalik daw po mga kababayan pagkatapos ng eleksyon. Okay? Para wala nang usapan. No? Wala nang, itinapat yan sa eleksyon kasi ganito, ganyan, pambili ng boto o para walang ganon. Ang paggugobyerno ho, mga kababayan, hindi po, may solusyon na tayo para sa taong bayan, para doon sa mga gutom. Wag mo munang ilabas. No, next month na, in 2 months na, kasi baka sabihin, pinupolitika natin. Hindi ho ganon. Pag hawak mo na ang solusyon, iabot mo na sa taong bayan. Lalong-lalo na po yung nagugutom na. Karamihan po dyan, mga DDS, mga supporter ho nila. Di po ba? O ngayon, inihinto dahil in-issue ni Vice Presidente. Sino apektado? Ako ho ba? Hindi naman po ako bumibili ng 20 pesos na bigas. Hindi naman po ako naghahanap ng 20 pesos na bigas. Mga kakamping po ba? Lalong hindi ho. Mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi din ho. Sino ang laging naghahanap ng 20 pesos na bigas? Sino ang apektado? Di yung mga DDS. Eto, pakinggan natin. No? Pinepeke ninyo yung pinepeke ninyo yung mga tao, binubudol ninyo yung mga tao Gumastos na tayo doon sa bigas itself. Gumastos pa tayo sa pag-imprenta ng kakapalan ng pagmumuka netong presidente natin. Pagka nagpiprinto sila, pagka laki-laki na mga tarpaulin ho, mga kababayan, tupad, akap, AX. Sabihin nyo sa akin na, Mark Ramos, walang ganon. Naku po, nangangalandakan yung mga pagmumukha nila Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Sara Duterte, ni dating Pangulong Duterte, kapag yung nagpapamigay sila ng akap, AX, tupad. Ano po? Nandoon yung pagmumukha nila. So pag ito, nilagay BBM doon sa mismong sako ng bigas, Bagong Bayani, magsasaka ang nakasulat, ayaw nila. Gagalit po sila. Pagka ibang tao ang namimigay ng mga akap, AX at tupad, galit na galit po sila. Sabi ni yakap kita. Hala, kakamping ako Romar Di ba? Galit na galit po sila, mga bossing. Tuloy natin. Ano ba yung pinepeking sinasabi nito? Na mailagay dyan. Promise fulfilled. Ang tanong, gaano katagal? Pwede ba magmura? Saka nyo na alamin nyo kung gaano katagal. Pero hanggat na isa-serve, hanggat na isa-serve sa mamamayang Pilipino at plano nga po di ba? Ni Congressman Martin Romualdez, the House Speaker Martin Romualdez, agad-agad po kapag sa buong Pilipinas na agad-agad. Nakikita nyo yung kabaliktaran nitong mga kababayan. Ang gobyerno gusto makarating po sa bawat Pilipino yung 20 pesos na bigas. Si Inday Sara Duterte, hindi. Pambili ng boto yan. Naku, bakit ganyan? Itinapat nyo sa eleksyon. Hinto.
Yung kanila, gusto nila mapahinto. Mga DDS, totoo bang mahal kayo nitong mga to? O kinukupal lang kayo nitong mga to? Di ba? O panay pamumulitika lang tong mga to? Di ba? Bakit hindi nyo hayaan ang gobyerno? Sige, tignan natin. Kung hanggang saan naabot, kung hanggang saan tatagal ang 20 pesos na bigas. Pagka hindi umabot, o tingnan nyo, doon kayo magkomento. Pero yung pinapangunahan ninyo, halatang namumulitika lang kayo. Di ba? O, Ha? Pwede Bawal. ba Bawal. Bawal lang. Pero yun ang lagi natin sinasabi na subsidized na ng gobyerno. Lugi ang gobyerno dyan. o yun din naman ang sinasabi. Di ba? Ano sabi ni Senator Tito Soto? 13 pesos ang babayaran ng gobyerno. Bakit kayo magagalit doon sa 13 pesos na aabonohan ng gobyerno? Kung sa Pilipino, sa taong bayan din, mapupunta yung 13 pesos na iaabono doon. Mas okay ba sa inyo yung 13 pesos na yon mapunta sa bulsa ng magnanakaw? At least, pondo ng bayan para sa mamamayan pa din. Di ba? At least, kapag kahugot ng isang DDS, kung magkano babayaran sa isang kilong bigas, 20 pesos lang. Di ba? Wala hong nagsasabi na hindi po aabunuhan. Kung naalala nyo po, sinabi ni Tito Soto, mga kababayan, na aabunuhan po ng gobyerno at mas maigi po yun kesa mapunta yung 13 pesos na iaabono sa bulsa ng magnanakaw. Di po ba? Sa bawat isang kilong bigas na nabibili at ibinibenta dyan sa Cebu, merong pera ng gobyerno na nasasayang. Uy! Grabe! Yun ang pagkakaintindi mo? Kada isang kilong bigas daw po, no, na binibili ng mga taga Cebu, mga kababayan, mayroong pera ng gobyerno na nasasayang. Ibig sabihin, kapag ka ibinalik sa taong bayan, yung mga tax, nasasayang yon. Ibang klase, ano? Ulitin nga natin. Baka nagkamali lang ho ako ng dinig. Ibili at ibinibenta dyan sa Cebu, subsidized na ng gobyerno. Lugi ang gobyerno dyan. Sa Lugi ang gobyerno. Saan nagpalugi? Kanino ba? Nalugi kay Xi Jinping? Nalugi sa ibang bansa? O nalugi sa kapwa natin Pilipino na mga nagbayad din ng tax? Parang ibinalik lang yung parte nung kanilang tax. Lugi ba yun?